Tahimik si Ella habang nakatingin kay Rafael. Kung nakapag-mukbang ba sila? Hindi. Pahalik pa lang naudlot na. Tumawag ang mommy nito kaya naman ay nagkukumahog na itong sagutin ni Rafael ang tawag. Hindi naman daw kasi tatawag ang mommy nito kung hindi emergency. Okay, I'll be there. Sabi nito sa mommy nito. Kaagad na pinatay nito ang tawag at tila nag-aalinlangan na humarap kay Ella. Baby, I need to go now to the hospital. Lala's finally awake. Sabi nito. Sa isip niya parang naiiyak na naman siya ngunit pilit niyang pinigilan ang kanyang pag-iyak. Mukhang alam na niya ang kasunod ng lahat ng ito. Ngayong gising na ang matanda. Alam niyang hindi na talaga matutuloy ang kasal nila. Sige, you can go. Sabi niya na ngumiti ng malungkot. Yumakap ito sa kanya ng mahigpit kaya naman gumanti siya ng mahigpit ding yakap dito. Kung sakaling hindi na talaga ito babalik sa kanya ay magsisilbing alaala na lang ang lahat ng ito. Sure? Hindi ka magagalit? Tanong nito. Hindi. Sabihin mo sa lola mo na tutuparin ko ang pangako ko sa kanya. Seryosong sabi ni Ella. Anong pangako? Takang tanong nito. Basta, sabihin mo yun. Ingat ka sa pagmamaneho. Sabi niya dito. Hindi niya na hinatid sa labas ang lalaki dahil gabi na din naman. Na magsara ang pinto ng kanyang silid ay sa kanya muling hinayaan ang kanyang luha sa pagpatak. Ngayong gising na ang matanda, alam niyang gagawa at gagawa ito ng paraan upang magdusa siya. Alam niyang paghihiwalayin sila nito. Isang pa siya ang kanyang nabuo. Bukas mismo'y uuwi siya ng Pilipinas. Kung sakaling sumunod ito sa kanya ay matutuwa siya. Ngunit kung hindi ay tatanggapin na lang siguro para sa ikatatahimik nilang mag-iina. Baka nakatakda nga talaga silang magdusa sa kasalanan ng iba. Nag-book siya ng tiket ng eroplano at bukas ng madaling araw ang kanyang flight. Bago matulog ay inayos niya ang ilang mga gamit niya at nag-set ng alarm. 1 oras at kalahati bago ang kanilang flight ay nakabihis na siya. Madaling araw pa lang kaya medyo madilim pa sa labas. Paglabas niya ay nasa sala si daddy niya at nanonood ng paborito nitong palabas. Ella, anak, saan ang punta mo? Tanong nito sa kanya. Lumapit siya dito at naupo sa isang bahagi ng couch. Dad, ihatid mo nga ako sa airport. Sabi niya dito. Ella naman, alam mong ayaw namin ng mommy mo na mag-isa kang bumiyahe. Angal nito. Alam niyang katulad niya ay umaasa din ito na magkakaroon ng kompletong pamilya ang mga anak niya. Gising na ang lola niya, Dad. Baka sa mga sandaling ito inutusan na naman sa Rafael na lola niya na layuan ako. Mas magiging maayos ako sa Pilipinas, Dad. Mahina niya sabi dito. Nagpahid siya ng mga luhang kumawala sa kanyang mga mata. Tila naunawaan naman nito ang kanyang iniisip. Niyakap siya nito ng mahigpit. Hahayaan kita sa isang kondisyon. Sabi nito. Ano yun, Dad? Tanong niya dito. Isasama mo si Yaya, Mi, kahit saan ka pumunta. Sabi nito. Tumango siya bilang pagsang-ayon dito. Opo, Dad. Sagot niya. Nakita niya ang mommy niya na tila namamalik mata pa at ilang ulit na tumingin sa gamit niya na nasa may pinto. Aalis ka? Takang tanong nito. Tumayo siya at inilang hakbang ang kinaroroonan nito. Uwi na po ako ng Pilipinas, Mi. Gising na po, Lola Belen. Sabi niya. Oh, anak. Tila alam na nito ang nangyayari sa kanya. Yumakap ito sa kanya ng mahigpit. Hindi ako kumbinsido na ayos lang kay Lola Belen mo ang kasal niyo. Dahil alam ko kung gaano kalaki ang galit niya sa pamilya natin, pero anak, sana kahit para sa mga anak niyo subukan mong kausapin si Lola Belen mo. Payo ng mommy niya. Umiling siya dito at tumungo. Hindi na ako aasa pa, Mi. Tama na siguro na inatake lang ito ngayon. Ayokong maging sanhi ng kamatayan ni Lola Belen. Ayos lang ako, Mi. Paglingon niya sa kanan ay nakatayo ang kuya niya, hawak ang cellphone nito. Hatid mo na ako, Dad. Malilate na ako sa flight ko. Sabi niya dito. Si Kuya Lyndon mo na lang. Medyo masakit ang tuhod ko eh. Sabi ng daddy niya. Kuya, hatid mo na ako. Tawag niya sa kapatid niya. Magbibihis lang ako. Sabi nito bago tumalikod. Kinuha ng daddy niya ang kanyang traveling bag at iginiya siyang papuntang pinto. Nang makababa ang kanyang kuya ay nasasakyan na siya. Sa kakulangan sa tulog ay nakatulog siya. Nagising na lang siyang umaandar na ang sakyan. Kuya, dan tayo sa drive-thru, nagugutom ako eh. Sabi niya dito. Wala namang reaksyon mula dito pero dumaan sila. Yung burger lang sa'yo, kuya ha? Diet ka naman eh.
Sabi niya sa kuya niya na inilagay sa tabi nito ang pagkain kasama ang drinks dito. Kumain siya habang nasa biyahe. Nang makarating sila sa intersection ay kumaliwa ang sinasakyan nila sa halip na sa kanan. Kuya, mali ang dinadaanan natin. Sabi niya na tinangnan ang driver's seat. Ngunit ganoon na lang ang kilabot niya na naramdaman nang makitang hindi ang kuya niya ang nagmamaneho. Sino ka? Bakit ikaw nagmamaneho nito? Nagpapanik na siya. Huwag po kayong matakot, ma'am. Bodyguard niyo po ako. Isa ako sa mga tao ng asawa niyo. Paliwanag dito. Asawa? Sa pagkakaalala niya, hindi pa siya kinakasal sa kahit na kanino. Opo, si Sir Rafael po ang nagpapasahod sa akin. Kumalma lang po kayo dyan at inihintay na po kayo ni Ma'am Belen. Sabi nito. Pero may flight akong hinahabol. Nag-aalala niyang sabi. Nag-aalala siya sa maaaring maging reaksyon ng matanda oras na magkaharap silang muli. Pagparada ng sasakyan ay nasa isang napakalaking bahay sila. Malamang ay ito ang bahay ng mga ito sa Amerika. Doble ang laki ng bahay sa bahay mismo ni Rafael na pinagdalahan ito sa kanya noong nakaraan. Baba na po tayo, ma'am. Magalang na sabi nito pero parang gusto na lang niyang maglaho noong mga sandaling ito dahil nananervyos siya sa kanilang muling paghaharap ng matanda. Pwede bang ihatid mo nila ako sa airport? Pakausap niya dito. Naku ma'am, nakaharap na po si Sir Rafael sa harap oh. Turo nito sa lalaking seryoso na nasa labas ng sasakyan. Napakagad siya ng labi. Wala na siyang nagawa ng si Rafael mismo nagbukas ng pinto ng sasakyan. Go down now. Seryosong sabi nito. Mumuso siya ngunit sumunod naman sa nais dito. Tiis-tiis ala. Pag pinalayas kayo, madali naman na mag-riskad ng flight pa uwi. Running away again? Dapat talaga sa'yo tinatali. Bulong nito sa kanya. Hindi siya umimik habang naglalakad silang papasok. Lalong sumasal ang tibok ng kanyang puso habang papalapit sila sa malaking pintuan ng bahay. Pagkapasok ay bumungad ang pamilya na lalaki sa kanila. May isang babaeng hindi pa niya nakita dati. Hala, iha! Bati ng mommy ni Rafael na niyakap siya at tinalikan sa pisngi. This is Tita Hera, Ella. Pakilala ni Rafael sa babae. So, ito ang babaeng minahal ng kanyang tito Romano. Nice to meet you po. Kimi siyang ngumiti dito. Ihatid mo sa silid ng lola mo, yung asawa mo, Rafael. Ani ng daddy nito. Kinabahan siya sa sinabi ng lalaki. Rafael, ayos lang sa akin kung tutol sa akin ng lola mo. Huwag na natin ipilit. Willing ako lumayo na lang. Sabi niya dito, pilit na inaagaw ang kamay mula sa pagkakahawak nito. Chomit, napakadali lang sa'yo na isuko ako. Pasok na sa loob, matigas ang ulo. Mami, may parusa ka sa akin. Sabi nito na hinalikan siya sa noo. Kinakabahan siya sa matandang nakahiga sa kama. Wala na ang mga aparatos na nakakabit ngunit bakas pa din ang panghihina nito. Napatungo siya nang tumingin ito sa kanya. Kung uutusan niyo po ako na ipalaglag ang mga anak ko ay nagsasayang lang po kayo ng lakas at panahon. Matagas niyang sabi na sinalubong ang tingin na matanda. Nakita niya ang pamumuo na luha sa gilid ng mga mata nito. Ganoon ba kasama ang tingin mo sa akin, Apo? Oo, tutulog ko nung nalaman kong kaanak ka ni Roman. Ngunit hindi ako maaatim na pumatay na walang buong na mga bata. Lalo na kung apo ko mga batang iyon. Umiiyak na sabi nito. Lola, huwag ko kayong umiyak. Makakasama sa inyo yan. Nag-aalala niyang sabi. Kakagaling lang nito sa isang masala na operasyon. Ngayon pa lang ay mahal ko na ang mga apo ko na nasa sinapupunan mo. Sabi nito. Kung hihingiin o kukunin niyo lang ang mga anak ko sa akin, hindi ko po ibibigay ang mga anak ko. Matigas niyang sabi. Hindi siya papayag na ilayo sa kanya ang sarili niyang mga anak. Magkamatayan na ngunit hindi siya makapapayag na kunin ng pamilya ni Rafael ang mga anak niya. Ella, alam ko na nasaktan kita na labis nang hinadlangan ko magiging kasal sana ninyo ni Rafael. Pero nung malagay ako sa panganib ay natauhan ako. Lalo na nang paliwanag sa tita Hira mo. Gusto kong mamingi ng tawad sa iyo at sa pamilya mo lalo na kay Anissa. Binulag ako ng galit na nararamdaman ko. Mahinang sabi nito. Pinili niyang makinig na lang muna sa kung ano magsasabihin nito. Sana, hayaan mong makabawi ako sa inyo. Hayaan mong bumawi ako sa mga pagkukulang ko at sana, pakasalan mong apo ko. Alam ko mahal na mahal ka ni Rafael. Kaya labis na tuwa ko noon na sinabi niyang sinagot mo na siya. Dahil sa wakas ay alam ko liligayan ng apo ko.
Alam kong labis siyang nasaktan nang atakihin ako. Sabi nito. Sunayas itong lumapit siya sa kama nito kaya kahit nag-aalilangan ay lumapit siya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Patawarin mo ako, Opo. Sobrang pinagsasisihan ko ang mga nagawa ko. Umiiyak na sabi nito. Lala, huwag ko kayong umiyak. Pag-aalo niya dito. Ang ako ka na pakakasalan mong apo ko. Alam kong ikaw lang ang babaeng pakababahalin niya. Pakausap nito. Naiiyak na din siya kasi alam niya sa kanyang sarili na tama ang matanda. Mahal na mahal siya ng lalaki mula noon at magpahanggang ngayon. Opo, La. Sagot niya na ikinangiti nito. Welcome to the family, especially to these 3 babies. Masuyo nitong hinipo ang kanyang tiyan na medyo visible na ang baby bump. Thank you po, Lala. Naiiyak niya sabi dito. Nag-uumapaw sa siya at galak ang kanyang puso. Alam niyang tapos na ang unos sa kanilang pag-iibigan ni Rafael. Pinindot nito ang buzzer na sa gilid ng kama nito. Pumasok naman agad si Rafael. Pagpahingahin mo na itong asawa mo at mukhang wala pa itong matinong tulog. Utos dito sa lalaki. Hindi ko po muna patutulugin, La. May babayaran pa ito sa akin. Pinagtangkaan na naman akong layasan. Sabi ng lalaki. Alalahanin mong buntis yung asawa mo. O siya, umayo na kayong dalawa at alam kong ilang araw na kayong hindi nakakatulog na maayos. Sabi nito. Shall we? Ready ka na ba sa parusa mo? Tanong nito nang nakangisi sa kanya. Kinurot niya naman ito sa braso. Kahit paano ay lumuwag ang kanyang pakiramdam, lalo na't alam niyang magiging maayos na ang lahat. Nang makapasok sila sa silid nito ay hindi man lang nag-abala na tanggalin ang brasong nakapulupod sa kanyang bewang. Rafael, yung kamay mo! Ang ibig niya sabihin ay tanggalin na nito dahil nakakangalay din naman na may nakahawak sa kanya. Anong gagawin ko sa kamay ko, baby? Ipapasok ko na ba? Pilyong tanong nito. Baliw, tanggalin mo kaya, nakakangawit. Reklamo niya. Niyakap siya nito mula sa likod matapos na tanggalin ang mga braso sa pagkakapulupod sa kanyang bewang. Handa ka na ba sa parusa mo? Tanong nito. Napunan niyang nasa harap sila ng malapad na salamin. Maliwanag ang buong silid dahil na rin sa LED lights na nakapaligid sa salamin at sa iba pang bahagi ng silid. Bukod pa sa tila nasa labas sila sa ganda ng view ng langit dahil glass ang bubong ng silid. Anong parusa ba? Tanong niya na napapahalinghing na sa ginagawa nitong paghalik sa kanyang tenga. Masarap na parusa, baby. Bulong nito. Nanatili silang nakatayo sa harap ng salamin. Tinaas nito ang kanyang dress upang hubarin mula sa kanya. Ilang sandali pa ay kapwa hapong-hapo na nahiga sila. Rest for a while, baby. I'll just wake you up when breakfast is ready. Sabi nito na hindalikan siya sa noo. Yakap-yakap siya nito. Nakatulog agad siya dahil sa sobrang pagod. Ngayon ang balik ni Ella from almost 2 months stay sa US. Finally, magiging Mrs. Villanueva na siya. Masaya siya na sa wakas ay alam niyang matutupad na. Medyo kita na din ang kanyang baby bump. Tinago pa siya ng pamilya niya sa fiancé niya. Baka daw mag-honeymoon sila ng advance which is ginagawa pa rin naman nila. Kunwari hindi makikita pero 2 weeks silang magkasama. Tapos syempre napagalitan sila ng mga magulang nila. Which is tinatawanan lang nila ni Rafael dahil masama daw na nagkikita ang bride at groom bago ang kasal. Like as if naniniwala sila sa ganun. Yung iba nga ay nagli-live-in ang mag-decide na magpakasal ay natutuloy naman. Kalokohan ng mga ninuno lang ang mga ganoon. Tsaka nasanay na siyang katabi palagi ang kanyang fiancé. Minsan nasanchat lang nasa may bintana na ito. Kumakatok. Minsan kinakasabot ang kanyang kuya. She missed him so much kaya hindi na siya makapag-antay. Everything is ready. In few days time ay kasal na niya at ang ikinabubuisit niya kung kailan 5 days na lang ay saka naman hindi ito nagparamdam. No text or call at all at nagdududa na siya. Ayaw niyang pangunahan ulit pero hindi niya maiwasan ang umuusbong na takot sa kanyang puso. Natatakot siyang sa higpit na magulang niya ay nag-give up na ito. Pagkasabi ko, Yados pag hindi talaga siya tumawag sa akin ngayong araw, cancel na ang kasal namin. Banta niya. Tinalikuran lang siya ng kanyang Kuya Dos. Pero alam niya na lihim siyang pinagtatawanan ng abnormal na lalaki. Nauna na silang umuwi.
Ang kanyang Kuya Dos kasi ay sa bahay ng mga ito umuuwi at siya sa kondo na siya uuwi. Namiss niya na ito eh. Lately, iba siya eh. Naghahanap siya ng mga wala. Dala na rin siguro ng kanyang pagdadalang tao. Maghapon siyang nakatunganga sa harap ng cellphone niya. Ngali-ngali niyang ihampas ang cellphone. Tinawagin niya ang kapatid nito. Sumagot naman kaya nakapagtataka na hindi nito sinasagot ang tawag niya. Sumapit ang magdamag ngunit wala talaga kaya nag-iiyak siya magdamag. Mugtong-mugto ang kanyang mga mata. Kinabukasan ay tinawagan niya ang kanilang event organizer. Push, cancel ng kasal ko. Umiiyak niyang sabi dito at malaatungal na ang ginawa niya. Sa ngayon ay awang-awa siya sa sarili niya. Malamang baka gumaganta ito sa pagtakas niya dati o di kaya naman ay nagbago na ang isip dito. Marahil ay hindi nagustuhan ang performance niya noong nagdaang gabi. Mga kabaliwan man ang kanyang iniisip ay syempre naiisip niya pa rin na maaaring ganoon na nangyari kasi hindi talaga ito sumagot man lang. Ano? Santissima Trinidad, Ella naman, hindi ako nagre-refund, alam mo yan. Bunganga nito. Wala na. Umiyak na siya ng todo lalo't halata ng buntis siya. Malamang matutulad siya sa ibang babaeng nabuntis lang tapos iniwan. Tinawagan niya si Jamila ngunit cannot be reached din. Kaya ang ginawa niya aalis siya at mamamasyal muna siya sa Baguio o kaya sa Tagaytay para gumaan ang pakiramdam niya. After 2 days, babalik siya at sasampalin niya ang lalaking iyon. Gaya ng nakagawian niya, magliliwaliw siya. Tatakasan niya ng pansamantala ang sakit kung hindi na matutuloy ang kasal. At least hindi niya makikita ang sasapiting kahihiyan ng pamilya niya. Alam na niya bago pa man ang lahat. At saan ka na naman sa tingin mo pupunta niya? Si Rafael na nabungaran niya nang buksan niya na ang pinto para umalis na sana. Sa Mars? Padabog niyang sagot at akmang lalagpasan niya na ito ngunit maagap na nakuha nito ang bagahe niya. Tara na't ihatid kita. Nagpatiuna na ito habang siya naman ay shock pa at nang mag-sink in, ang sinabi nito'y napaiyak na naman siya. Akin ang bag ko. Kaya ko na. Umuwi ka na lang at iwanan mo na ako. Wala ka na mapapala sa akin. Nakakasawa na naman kasi talaga ako. Ang pangit-pangit ko na. Ang laki na ng tiyan ko. Akbang kukunin niya ang bagahe mula sa kamay nito pero mabilis ito. Naitago agad nito sa likod ang kanyang maleta. Damn it. I-cancel ang kasal? Wow, ganun-ganun lang? How childish, Ella. Sa dami na magiging anak ko sa'yo, tingin mo iiwan kita ng ganun-ganun na lang? Kahit naman tumaba kayo, wala namang magbago. Asawahin pa rin kita. Gigil na bulyaw nito. Ako pa yung childish? Maski text sa tawag, wala. Anong gusto mong gawin ko? Ganun na ang meaning nun, no? Ayaw mo na akong pakasalan, pwestiwag. Gigil niyang hiyaw dito. Napahilot-hilot ito sa ulo na may papikit portion pa. Pasok na. Baka maisako na kita sa kakulitan mo. Sabi nito na pinapapasok siya sa sasakyan. Puro ng pag-iingat na pinaupo siya, lalo at hirap siya sa pag-upo. May kabigatan na kasi. Idagdag pa na halos spoiled siya ng pamilya nito. Kahit anong hingin niya na pagkain na hihanapan ng paraan ng daddy nito na maibigay sa kanya. Atid mo ko sa apartment, sabi niya dito. Walang imik ito kaya kaysa mapanis ang laway niya ay natulog na lang siya. Kaya ganoon na lang ang gulat niya nang makitang sa bahay ng mga ito siya dinala. Bakit dito? Naisip niya, baka may dadaanan lang. Gumawi ito sa kanya at kinuha ang gamit niya. Baba na dyan. Dito muna tayo hanggang sa maikasal tayo. Mahirap nang masalisahan mo na naman ako. Sabi nito, napakagat-labi siya. Iho, mabutit dumating na kayo. Halika iha, pasok. Sabi ng Lola Belenia. Namatay niya ang mommy niya at ang daddy niya. Ayan, talian mo na yan bro. Butit na abutan mo. Kasi malamang kung hindi ay mabubuwang ka na naman sa kakahanap dyan. Ay, kaya ayokong makasal sa batay. Si Kuya Yael. Wala akong cellphone kaya hindi kita matext at matawagan. Kinumpis ka nila daddy. Baka daw pumuslit na naman tayo. Pero nagulat na lang kaming lahat nang tumawag si Push dito at nagtatanong kung bakit pinapakansel ang kasal. Sabi nito, siya naman ay tila maamong tupa. Yumuko lang siya na tila nasukol. Kasi ano? Nag-aalangan siya. Paano kasi nasa library ngayon? Sila at kasama ang mga magulang niya at magulang nito. Ano? Untag nito. Bakit ka nagagalit? Napaiyak na siya. Walang patid ang pamamalisbis na luha niya. Di ko lang alam kasi kung tutuloy mo pa ba. Naisip ko kasi baka gumaganti ka.
dahil sa pagtakas ko noon. Umiiyak na sabi niya. Malamang itutuloy niya kasi ako ang magbabalat sa kanya pag hindi. Ani Daddy Henry ang ama ni Rafaela. Tsaka sinong hindi magagalit sa inyo? Ikakasal na kayo. Ilang buwan na lang hindi pa makapagpigil. Tumatakas pa kayo. Kaya ayan, dito ko na itanago. Si Tita Gina. Napayuko siya at paglingon niya kay Rafael ay nakangisi na ito at napakamot. Baka kasi awayin ako, ma. Tsaka miss ko na din, syempre. Katwiran nito na kinindatan pa siya. Napakamot sa ulo ang daddy niya. Hala, ikaw, saan ang tungo mo? Si Lola Beatrice, ang lola ni Rafael sa kabilang side. Bakasyon lang naman po ako at magpapalipas ng sama ng loob. Mahina niyang bulong. Yan ang nga bang sinasabi ko, bakasyon, pero ilang buwang bakasyon. Nakaka-stress na kayo? Gigil na sermon ng mommy niya. Kayong dalawa ha? Sus Mariosep. O siya, ikaw, bantayan mo yung layas mong bride. Ang mommy ni Rafael. Kumpadre, mukhang wala na tayong magagawa sa mga bata. Ayoko naman na may mangyari sa apo natin. Ay, ani daddy ni Rafael. May pinagbanahan ka talaga, apo. Di ba Henry at Gina? Iiling-iling na pang-aasar ng lolo Hener na ikinatawan ng mga magulang niya. Paglabas nila ng library, agad siyang hinawakan sa braso at akmang aakyat na sila. Hep hep, saan ang tungon yung dalawa? Tanghalin tapat to? Kung kayong mga bata talaga. Ani ng lola nila. Ko, hayaan mo na. Baka hindi pa kumpleto ang body parts ng apo natin sa tuhod. Hala, mayo na kahit magpakarami. Ani ng kanilang lolo Hener. Paglungon niya sa mga magulang nila ay naiiling na lang ang daddy niya. Kinausap na siya nito kanina. Umiyak na siya sa harap nito kaya mas mahinahon na ito nang nagharap-harap sila at ang mommy niya lang ang hindi niya nasabihan. Tumango naman ang ama niya. Umakyat naman na sila. Pag-akyat nila sa kwarto ni Rafael ay agad siyang niyakap nito. Sweetheart, I love you. I miss you a lot. Bulong nito. I miss you too. Dapat kasi tumakas ka para makita ako. Nakasibangot niyang reklamo. Ayan, kaya tayo napapagalitan eh. Araw-araw na naman tayo magkakasama so kalma na, okay? Tuloy ang kasal, walang lalayas. Anyway, how's your baby? Tanong nito. Okay naman sila. Namimiss nila ang haplos ni daddy nila. Hindi niya siguradong sagot. Nila baby? O ng mommy ng mga baby? Pilyong tanong nito pero nakahiga na silang pareho. Siyempre na mommy din. Rafael, nag-chat si Doc. We need to visit an OB here in the Philippines soon. Sabi niya dito. Okay, let's see an OB gynecologist now. Okay? Para mabigyan kayo ni baby ng vitamins at gatas. Sabi nito. Natouch naman siya kaya naiiyak siyang tumingin sa kanya. Hey, may masakit ba sa'yo? Ayaw mo ba? Tanong nito na ikinailing niya. Natouch lang ako. Iba pa lang talaga pag matanda na mapapangasawa, mas matured. Nakangisi niyang pang-aasar dito. At mas magaling, di ba? Kinikindat-kindatan pa siya. Magaling naman talaga ito. Napapahiyaw nga siya sa sarap eh. Maingat silang bumaba. Nasa sala pa sila, nagkakape at nag-uusap ang mga daddy nila. Oh, bakit bumaba kayo? Ani ng lolo nila. Pupunta kaming obigay ni, lo. Hindi pa pala na-check itong asawa ko. Kailangan natin ng OB niya dito sa bansa. Sagot ni Rafael. Sasama kami. Sila daddy nila na agad tumayo na at susmi. Isang platon lang naman silang papuntang obigay niya. Mukhang mas excited pa sila kasi sa atin, no? Bulong niya kay Rafael. Siyempre, gawa natin eh. Nakangising sagot naman ito. Thank you for waiting for me. For the patient. Kahit tupakin ako. Naiiyak na naman siya. Sulit naman. At least now, we can have all the time together. Bulong din ito. Hinihintay nila ang sasabihin ng doktor. Noong unang check-up ay nakita na nila ang baby nila sa sonogram. Hindi pa man nila makita ang gender ay masaya na sila. Malaman lang nilang malulusog ang mga ito'y ayos na. Oo, tsaka may practice na ako sa pag-aalaga ng babies. Kindat niya dito. Mr. and Mrs., heto na. Sundin niyo lang ang payo ko. Pwede pa din naman ang lovemaking pero limited na. Bawal na mga backflip at ang mga extra movement. So, ingat na. Biro pa ng doktor. Bakit ang lola mo? Kahit buntis kaya pang backflip. Pagbibiro ni lolo na ikinatawa nila. Salbahing matanda ere. Ani ng lolo niya na kinurot ang lolo niya. Salbahing matanda ere. Ani naman ang matandang babae at kinurot
ang matandang lalaki. Napangiti siya. Sana ay umabot sila sa punto na katulad ng mga lolo nila. Sa tibay at tatag ng pagsasama. Alam ko yung tingin na yan. We'll grow old together. Kasama ang mga anak at mga magiging mga apo natin. Bulong ni Rafael. And she know na mangyayari iyon. Humilig siya sa balikat dito at puno ng sigla ang lahat. Masaya siya lalo at mauuna silang ikasal sa kanyang Kuya Lyndon na ikakasal ulit ang mga ito pero sa susunod na taon pa. Siya, December 29 is her wedding day. Alam niyang iyon ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Ngunit wala nang masasaya pa sa araw na makikita niya ang kanilang mga anak. At yun ang pinakahihintay nila. Araw ng kanilang kasal, kaya naman ay halos hindi magkanda o gaga ang kanilang mga pamilya. Kapwa balot ng labis na excitement, halos kilala sa lipunan ng kanilang mga panauhin. Bilis na anak, at kailangan nakakain ka na bago ka malagyan ng makeup. Ang mommy ni Rafael. Ganon din ang kanyang ina. Natatawa na lang siya sa kakulitan ng dalawa, lalo na kung magsama-sama ang mga senior citizen sa pamilya. Nang matapos ang kanyang make-up ay tila naiiyak siya sa sobrang saya ng kanyang nararamdaman sa ngayon. Hindi niya inaakalang darating pa ang kanyang hinihingil na ng matagal. Nang ihatid sila ng bridal car sa simbahan kung saan idadaos ang kanilang kasal ay mas lalo siyang naiyak. Tila nasa isang fairy tale ang lahat. Kompleto ang lahat maliban sa kanyang kuya na bantay sa asawa nito na hanggang ngayon ay comatose pa rin. Sa dulo ng altar ay naghihintay ang kanyang pinakamamahal, ang lalaking ginapang niya noon at magiging mister niya na ngayon. Take care of my daughter, son. Sabi ng daddy nang iabot dito ang kanyang kamay mula sa kanyang ama. Halatang kinakabahan ang lalaki. Ninenervyos ang mama. Baka maihikan niya na. Tadyo niya dito. Shh, excited lang ako sa honeymoon. Bulong nito na ikinatawan niya. 2 linggo bago ang kasal ay hindi na sila nagkita. Paano ba yan? Mahaba-haba pang program. May reception pa mamaya. Bulong niya. Magkunwari kang nahihilo mamaya para maaga tayo makapag-honeymoon. Bulong ng lalaking haliparot. Baliw ka talaga. Sige, gawin natin yan. Bulong niya dito. Saktong 3:00 ng hapon at tapos nang ihagis ang bouquet kaya nagkunwari siyang nahilo. Kaya pinaalis na sila. Kaagad. Nang makalabas ng venue ay kapwa silang tumatawa sa ginawa nilang kalokohan. I love you, baby. Bulong nito sa kanya. I love you more, Rafael. At ng mga sandalingang iyon ay pinagsaluhan nila ang kanilang init ng pagmamahalan. Nakakailang round na sila ngunit tila kakasimula pa lang nila. Malamang kung hindi lang siya buntis ay kung ano-anong posisyon ang kanilang ginawa. Ngunit dahil sa nagdadalang tao siya ay nagkakasya na lang sila sa isang posisyon lang para hindi daw siya mahirapan. Makalipas ang ilang sandali ay kapwa sila alipin ng ligayang dulot ng kanilang pag-iibigan. They've been through a lot that they think that they can't be together anymore. But faith in their love remains, even it is impossible times.